So ayun mga kagulay, isang magandang umaga. Ayan, so dito ako sa aking sibuyasan at katapos ko lang po mag-spray ng mga insecticide para maiwasan po yung mga pagpasok ng mga harabas. Ayan, so bali mga kagulay, ito na yung ating inalagaan na sibuyas at medyo malalaki na yung kanyang laman. At kung mapapansin nyo mga kagulay, meron ng mga bumabagsak. Ayan, so pinapabagsak natin yung kanyang puno para dalawa yung maging choice ng ating darating na mga buyer. So pwedeng pang pasok sa storage at pwede rin pong pang market. So yung pagka-spray natin ng 30K na 0061, ayan, so marami na po siyang dumapa. Ayan, makikita nyo may mga pulo na po siya at sa gawin na yun puro halos dapa na. Mas maganda pa rin na mahusto ng edad dahil bata pa naman itong ating sibuyas. So makapaghintay pa tayo sa lakaran ng mga presyo na sana tumaas at makabawi man lang tayo at makabayad sa mga utang. Ayan, mga nagtatanong nga pala sa naging abono ko dito sa aking sibuyas. Yung panahon na naglaglag tayo ay yung katatapos sa ating magtubig. So bali mga kagulay, nagpatubig ako nitong March 2. Ayan, so dito sa sibuyas mga kagulay ay ang tawag po sa amin yun yung pagsasarado. So gumagamit po kami ng mga abono na pangsara kung tawagin. So last na abono ko yun, March 2. Ayan, so kung mapansin nyo mga kagulay, may mga pataba rin yan. So ano nga ba yung ginagamit na abono sa pagsasarado ng mga sibuyas? So yung ginagamit natin dito mga kagulay, yung 14, ayan, triple 14. So gumamit na po tayo dito ng may potassium at gumagamit po tayo ng 30K na merong potassium. So malakas yung ating binibigay na potassium dito dahil sa kanyang dahon okay naman na. Para sa akin maganda yung naging bagaso ng ating sibuyas. Mas maganda po yung ilalabas niyang mga laman. So bali mga kagulay, yung binagsak ko dito sa aking sibuyas ay dalawang supot po na 14. So bali mga kagulay, kalimitan naman pagka nagsasarado ako ng sibuyas ay aking hinuhusto talaga ng 2 buwan. So yan na po yung edad niya ng kanyang pagbibigay ng mga laman, kaya mas maganda bigyan natin siya ng makakain na para sa mga laman niya. So para lumaki at yung ini-spray natin na 30K, ayan. Ito naman mga kagulay sa Goresbet 1000 plus, pa rin naman po nawawala sa aking pag-i-spray. So bali ginagawa ko doon, pagbasa po yung area or katutubig, kinabukasan purong Goresbet po yung aking ina-apply. So ang kagandahan naman sa Goresbet, yung kanyang calcium, dahil napaka lakas ng kanyang calcium para din po yun sa paglalaman niya. At kagandahan pa dun mga gulay, dahil alkaline yung ating ginagamit na Goresbet, naiiwasan po natin yung mga sakit ng mga sibuyas. So nililinis po ng alkaline yung mga lupa para matanggal po yung mga asim at maiwasan po yung pagkalat po ng mga haba-liig. So dito naman sa area naman natin, okay naman siya dahil nga din sa paggamit natin ng Goresbet, napaganda natin ng maganda yung kanyang mga dahon. Talagang ang tataas niya, halos nagsarado na yung ating mga sibuyas. Kaya nagpapasalamat po ako dahil kahit di po tayo pala rin sa presyo or hindi man tayo makachamba sa presyo, isang blessing pa rin po, lalo na po sa akin yung makita kong ganito yung aking tanim na sibuyas na tuwing maga hanggang sa tanghali ay ating pinupuntahan para makita po natin agad yung ating sibuyas. Dahil doon pa lang ay masaya na po akong makita ko yung mga tanim ko na masigla at maganda yung nagre-resulta. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga aking ginagamit na mga lason at syempre yung ating ginagamit na Goresbet. Kaya malaking tulong po yun, lalo na po sa akin kasi malaking tipid po. Inabangan po natin yung pagbubukas ng mga storage, baka sakali na medyo tumaas pa ng kaunti. So
Ayan, di na ako pumunta sa may dulo. Medyo mahaba po kasi itong area na to. Gusto ko lang ipakita din sa inyo yung naging resulta ng aking pag-aalaga. Kaya, sa mga mayroong katanungan, wag po kayong mahiya mag-PM sa aking Facebook. At meron din po tayo sa YouTube. Pwede po kayong mag-comment dyan sa mga nais po magtanong. Siyempre kung medyo delay naman yung ating reply, so humingi lang din po ako ng pasensya dahil talagang pagka ala pa akong ginagawa o trabaho, tsaka ko lang po nakaharap mag cellphone, kaya yun, tsaka ako nakaka-reply. So yun, hanggang dito lang aking video at update ko lang kayo dito sa aking sibuyas. At sa nagtatanong nga po sa akin yung ating abono na ginamit, so triple 14 yung ating ginagamit na pangsara sa may sibuyas. So yun lamang po mga gulay, maraming salamat po.